sa iyong salita, O Lord God, at patuloy mo kaming pandayin, Lord God, dahil ang salita mo, Lord God, ang ilaw, Lord God, sa aming paglalakbay sa mundong ito, Panginoon, upang kami, Lord, ay karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyong harapan lagi, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, Lord, i-mold mo kami sa iyong image, Lord, na iyong character, Lord, ang magkita sa aming mga buhay, Panginoon. At salamat, Lord, sa katagumpay ng gawain mo ito, Lord God, at ganun din, Lord God, tinatas namin, Lord God, ng aming pastor, Lord God, na gabayan mo rin po siyang mangaral dun sa Bicol, Panginoon, at salamat din sa tagumpay ng gawain mo doon, Lord God. Salamat, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at binabalik namin sa iyo lahat, Lord, na papuri pa sa salamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Lord, Amen. Mag-preach. Amen. So, praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko siya sa kanyang kabutihan, sa pag-iingat niya sa araw-araw, pagbibiyahe. Salamat tayo dahil may Diyos talaga nag-iingat sa atin. Yun nga, yung pagkagising lang natin sa umaga, isang malaking pribilehiyo na natin sa ating mahal na Panginoon na bigyan tayo ng panibagong kalakasan, bagong hininga. Kasi bagong pag-asa na naman yung mga kapatid. Kasi yung mga taong hindi na nagising, ibig sabihin hanggang doon na lang yung kanilang buhay. Subalit tayo, nandyan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan lagi. Kaya magpasalamat tayo lagi sa ating mga Panginoon. Amen. So, praise the Lord, parang pa kang nagpipreach kasi talagang mahirap po talagang mangaral kasi yun nga, kung titignan mo, yung magbabasa ka lagi, yung fasting, tapos yung nga talagang ipag-pray mo talaga, Lord, ano ba talaga yung kalooban mong i-preach. Subalit, salamat kay Lord dahil yan nga kasama natin si Lord, siya yung gumagabay sa atin lagi. Amen. Okay na sis? Amen. So, praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Yun nga, ito pong napili kong message. Ito yung message ng ating prophet. Kung meron kayo sa table, pwede nyo rin i-check yan. The key to the door. Ito yung mga susi, mga kapatid. Kaya, yun nga. Sige, sis. Pwede nga na, sis. Ako na lang mag-alisa. O, kaya na lang mag-forward yan. Sige na. Amen. So, praise the Lord. Amen. So, bago tayo magpatuloy, mag-open muna tayo ng sa scripture. Yan ang sabi ng ating prophet na kailangan na ibasa natin lahat yung ating message sa scripture. Kaya yan po, buksan po natin sa Matthew 16 verse 17 na sabi po dito ng ating mahal na Panginoon kasi kausap ni Lord si Pedro dito, mga alagad. Amen. Amen. So sabi ng Panginoon dito na at sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Bar-Jonas sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang iglesia at ang pintuan ng Hades ay di magsisipanaig sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang inyong talian sa lupa at talian sa langit at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Praise the Lord. Meron pa yung mga slides. Amen. So yan din po isang verse din sa Revelation chapter 20 verse 1 na dito rin kinuha ng prophet yung message niya na and I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and the great chain in his hands. Ito yung sa patungkol sa key, mga kapatid. Yan nga po sa ito patungkol sa ating message yung sa tungkol sa susi. Yun nga yung sa susi na tinignan ko rin po ito sa meaning ng susi sa dictionary. Forward sis. Amen. Amen. Yun po ito po ang ibig sabihin ng susi na means a small piece of shaped metal with incisions cut to fit the words of a particular lock which is inserted to a lock and turned to open or lose it. Amen. So mga kapatid, ito yung sample na lang mga kapatid. Ito po yung cleansing susi. Meron siya mga incision. Sabi ng prophet na meron mga ledger dyan o yung pangbukas. Amen. So praise the Lord. Ayan, different kinds of key. Key of faith, key to knowledge, key to music, key to mathematics, key to scientific knowledge. Amen. Amen. So praise the Lord. Dito po sa ng prophet, sa kanyang message, ito sabi niya na napakaraming mga susi dahil maraming pinagkakagamitan yung mga susi. Ang susi ay para sa kamalig, meron din sa ating bahay, sa sasakyan, at susi, ang mga ito ay maaring makopya, sabi niya, kasi di ba mayroon tayong kung wala itong susi, kailangan natin ng duplicate para kung sakaling just in case na mawala,
pwede mo magamit kasi kung talaga yung susi o yung mga gamit mo di susi at talaga nawala yung susi mo, talagang mahirapan kasi katulad din sa amin noon nung ako nagtatrabaho ko dun sa Magic noon, yung gumagawa kami ng mga video games dun sa nag-aayos kami. Lahat kasi doon may susian ng papunta sa controls ng mga knob sa mga buttons, may susuyan din sa lalagyan ng coin slot, meron din lalagyan dun sa kaya ang dami-dami naming dalang susi noon. Kaya kung yun, nawala mo yung isa, talagang ang remedyo mo dun, kung hindi mabubuksan, sisirain mo. Kaya yan nga, marami talagang kagamitan itong susi, sabi ng prophet na pwede itong igawang yung i-duplicate. Amen. So, anumang susi makapagbubukas ng pinto hanggang sa gamitan ito ng kamay. Ito, yun nga, kailangan na gagamitan mo ng kamay ito para makapagbukas. Amen. Ano mo lang sis? Yun nga, sa 36, at a key and any key cannot unlock no door until it's used by hand. It's got to have something to use the key. The key itself cannot use it. It's got to have something to yield. Yun nga na kailangan mayroong hahawak doon sa susi. Hindi ito makakabukas mag-isa. Katulad din itong microphone, sabi ng prophet na itong microphone, hindi itong gagana kung walang boses na lalabas. Amen. So, kailangan na may magsasalita ito para mai-transmit yung message. Amen. So, amen. So, ganun din po, sabi ng ating prophet na sa pangangaral din po itong ng mensahe, yun na kailangan na may magsasalita kasi ang Diyos gagamit siya ng tao, gagamit siya para marinig mo yung gospel ng anong gustong sabihin ng Panginoon. Ganon din sa vision, sabi ng ating prophet, kasi alam natin ng ating prophet na nangungusap ang Diyos sa kanya, nagbibigay ng vision ang Diyos sa kanya. Pero ngayon sabi niya dyan na hindi niya makikita kung anong kalooban ng Diyos hanggat hindi ito pinapakita sa kanya yung vision, hindi pa niya alam, kaya kailangan ipakita ng Diyos sa kanya. Amen. So, praise the Lord. Sa 40, now, a key is the same thing, sabi niya. A key is held on hand that unlocks the door. Kaya nga ito mga kapatid na ang susi ay nagbubukas sa pintuan na yung mga nakasara doon. Amen. Kinakailangan ang kamay. At ngayon, ang isang susing sinasabi ko, sabi ng prophet na may makakahawak ng susi yun, yung susi ng pananampalataya, a key of faith. Ito yung isang gusto kong tanggapin, ipaanong yung mga kapatid na susi ng pananampalataya. Kasi, amen, yun nga yung isa ring klase ng faith, isang susi yung pananampalataya, yung na-discuss natin kanina, susi din ng kaalaman. Katulad nito na meron sa susi ng kaalaman, yun nga na kinakailangan mo itong magsikap, yun nga yung paano ba yung key of knowledge. Ito yung key of knowledge mga kapatid, ito yung paano ka matututo. Ngayon, alam natin yung mga kabataan, mga estudyante, sila'y nagpapasok sa school kasi gusto nila sila magkaroon ng kaalaman. Yun nga, magbabasa sila ng mga libro, may magtuturo sa kanilang teacher. Yan yung susi ng knowledge para malaman nila kung ano yung mga pamamaraan. Mayroong pag-aaral, key of knowledge yan. Amen. So, yun, kailangan nilang magbasa at amen. Ganun din ito mga kapatid sa yung key of music. Yun na, kung ano yung gusto mong matuto mag-aral, katulad sa pagpipiano, sabi ng prophet dito na yun, sa pagpipiano, kailangan mo na mag-aral, magtutugo sa mga instrumento. Aaralin mo talaga kung paano to gagawin at yun nga na mag-ano sila. At ganun din ito sa key of mathematics kasi nabanggit din ito ng prophet. Yung sa mathematics, yung nga, pag additional, sabi ng prophet dito na kwento niya na pag yung may kaalaman, pagkikwenta talaga, kasi sabi niya kahit sa daliri lang talaga mayroong mga marunong talagang magkwenta. Nung kahit hindi na sinusulat yan, sa kamay lang daw, sabi ng daliri. Kaya ako din, sabi ng prophet, mahirapan akong magkwenta na mag-isa na ganyan. Talagang dapat malaman mo kung ano yung susi, kung paano yung mabilis na pag-solve o pagkukwenta. Amen. So, praise the Lord. At ganun din, may susi sa kaalaman ng yung sa scientific knowledge. Tulad yung naano ko kanina na yun, alam natin na yung mga scientists talagang nagsasaliksik yan.
hindi sila makontento kung paano nila, ano kaya ang gagawin nito. Mayroon sila talagang tinutuklasan kasi yun nga yung knowledge talagang diretso yan. Sinasaliksik nilang maigi, katulad nito yung sa atom, sabi ng prophet na sinasaliksik nila ano yung atom, kung bakit hindi ito nagkakahiwa-hiwalay. Yung nga, diretso ito na pinag-aaralan nila hanggang makuha nila yung susi. Amen. So, yun din, nai-sample din nito ng prophet na doon sa, ito si scientist, kung kilala nyo si Thomas Edison, na ito po yung isang scientist na nakaimbento ng bumbilya, hindi ito yung fluorescent, yung bulb, light bulb. Kung paano nyo tayo napailaw, sabi ng prophet na, alam niya na mapapagana niya ito, sabi ng prophet na kunito niya na, halos hindi na daw siya matulog, kakain na lang doon, tapos nag-experimento ulit kung ano nagagaya, hanggang nakuha niya yung tamang susi para mapailaw niya ito. Kaya, isa rin pasasalamat natin ito sa scientist na ito kasi kung wala yung light bulb, parang wala pang ilaw noon pero ito nagkasulputan na ngayon, yung sa pag-evolve ng science, yun nga na-invento itong fluorescent, na-invento yung LED bulbs, mga iba-ibang klaseng ilaw. Ngayon, pati yung sa solar, mayroon na tayo ngayon, di ba? Pero yun, ito isang pananaliksik ng isang scientist din ito, yung paano niya napailaw yung light bulb katulad ni Thomas Edison. Amen. So, praise the Lord. Kahit sundan na lang ako mga kapatid dun sa quotes para idiretso ko na lang. Amen. So, praise the Lord. Amen. So, napakabuti talaga ng ating mahal Panginoon na yun nga itong pagbibigay natin ng message. Happy day, sis. Thank you. Sa 40, ano na lang siguro, sis? 47. Okay. Amen. So, praise the Lord. Amen. So, meron din ito ulit ang ating propeta na sumunod na example niya ito si ito kasi naging ano rin itong comic strip. Ito pala yung sa patungkol sa Walt Disney, yung si Mickey Mouse. Ito rin po siya ay kasi ito rin ng nagsusulat siya, sabi dito na in-example nitong propeta na nagsusulat din dito na nagsusulat ng mga comic strip na hindi rin siya matanggap na hindi siya may na-applyan siya na magaling akong magsulat ng mga script, pero hindi siya tinatanggap ng mga tao. Ngayon, nung nagkaroon siya ng pagkakataon, ito sabi ng prophet na meron siyang sa susi niya na mapapaano niya ito, sabi niya, kaya yun, nagsulat siya hanggang sa nakapag-apply daw siya ng scriptwriter doon sa isang simbahan na nirintahan niya ito at nakita niya na doon sa nirintahan niya ang bahay, meron niyang nakita yung mga naglalarong mga daga, kaya doon niya na-discover at yung sumikat ang kanyang pangalan na Mickey Mouse at itong Walt Disney, ito mga kapatid na kilala, kung halos may mga rin silang mga pelikula na malaki talaga yung kinikita nito. Yun nga na nakakuha niya yung susi para matanggap niya itong magkaroon ng pagkakataon para sumikat siya na magaling na siyang writer at yun nga itong Walt Disney. Amen. So, praise the Lord, isa pang sample dito ng ating prophet na yun nga, nagkaroon daw ng polio sa kanilang bansa. When polio struck the nation and we're all commanded now to get to the vaccine to stop it. Parang rin ito mga kapatid, yung COVID. Kasi di ba noon, talagang inano nila yung tao na magpabakuna kasi yun ang solusyon, sabi nila. Ganito rin ito pala mga kapatid, kasi yung panahon ng ating propeta, si Brother Branham, nagkaroon ito ng yung nakakamatay na sakit, itong polio, sabi niya na itong polio ito na nang tumama ito sa Amerika, talagang marami talagang namamatay. Yun nga, para naalala ko dito nung binabasa ko ito.
But science thought if there's such an evil as polio, there should something to counteract. Meron daw panlaban talaga kasi ito, alam natin sabi ng prophet na yung sakit galing sa demonyo yan. Meron tayo talagang panlaban, sabi niya na ito, kung lang tayo magkakaisa, ang mga Kristiyano na ito si isang Kristiyano ito si Dr. Salk na yun nga po mga kapatid, naka-imbento siya ng isang bakuna na itong bakunang ito nakuha niya yung susi para malabanan nila itong sakit na polio. Amen. So yun nga, marami ito na ito pati yung mga sakit na diphtheria, smallpox, tetanus, yun nga na panglaban nila ito para mapagtagumpayan o malagpasan nila o magamot ang mga sakit. Amen. So ito rin sa 51 sabi ng prophet na ang susi, a key usually when it turns the lock, and when you find a key, it's got to have some treasure, something that's worthwhile, you wouldn't even lock it up. Ito, sabi nga ng ating prophet dito sa paragraph 51 na yung susi, ito ay ginagamit mo para mailak, ma-preserve o maitago mo yung isang bagay. Kung ito ay mahalaga, kasi yun nga, alam natin na yung mga ibang mayayaman, meron silang mga safety box para hindi sila manakawan, tinatago nila ito talaga. Ito, yun nga, na ang gamit ng isang susi para maitago mo itong isang treasure na ito. Amen. So, hindi mo lang pababayaan ito at yun nga, katulad ng susi na ito, na ito magagamit mo para mabuksan, maisarado mo itong kinalalagyan ng mahalagang bagay na tinatago mo. Amen. So, praise the Lord. At yun din sabi ng ating prophet dito sa John chapter 10, sabi ni Lord, I am the door to the sheepfold. I am the door, not a door. Yun nga na ang pintuan ay si Lord. Yun nga na siya pa yung I am the way, the only way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Yan ang sabi ni Lord na siya lang yung daan. Wala nang iba kasi yun nga marami talagang binulag ng Satanas na yun nga ang alam nilang kaligtasan sa reliyon o pagsanib sa mga organisasyon, sa mga denominasyon. Pero sabi ni Lord, ako lang, sabi ni Lord Jesus, ako lang yung pintuan. Yun nga na lahat ng hindi dumadaan sa tamang pintuan ay magnanakaw, sabi niya dito na kailangan dumaan ka kay Lord. Siya lang yung kaligtasan natin. Amen. Walang ibang pangalan, there's not other name given under heaven whereby you must save, only through Jesus Christ. No denomination, no church, no denomination, no creed, no doctrines. Yun nga po, walang iba po. Ito lang. At mapalad tayo mga kapatid dahil itong kinalalagyan natin, ito yung the present truth. Yun nga yung mensahe sa kapanahunan. Kasi marami, nag-aaral din sila, Jesus Christ din. Pero ano ba yung mensahe sa ating panahon? Kasi yun nga po, sabi ng mensahe ni Pastor, na naglalakbay yung mensahe ni Lord. Bawat kapanahunan. Hindi mo pwedeng dalhin yung mensahe sa kapanahunan ni Adam ngayon, kapanahonan ni Noah, kasi tapos na po sila mga kapatid. Ano yung kapanahonan natin, mensahe natin sa kapanahon natin, yun dapat natin yung lakaran natin. Kasi yun nga, yung isang tao hindi pwedeng mabubuhay dun sa nakaraan at hindi rin siya pwedeng mabubuhay dun sa future. Dito talaga, kasi sabi ng Pablo na ang kaligtasan, ngayon, sabi ng scripture. Kaya mga kapatid, yun nga, titignan natin, gusto nila kasi may mga tao, mga kapatid, yun nga, gusto nila nagtrabaho, nagpayaman para sa lalakas ako, sabi niya, okay. Hindi nila alam kung kinabukasan namatay sila, di wala na rin yung silbi yung paghihirap nila, pag-ipon, di ba? Kasi hindi ka pwedeng mabubuhay dun sa future Ngayon kala dapat, kaya nga na dapat i-enjoy natin yung present truth natin ngayon, yung kinalalagyan natin, kasi katulad ng mensahe na kailangan maramdaman mo na yung millennium ngayon kasi kung umaasa ka sa future mo yun mararamdaman, imposible yun, sabi ng prophet. Kailangan mga kapatid, ngayon nararamdaman mo na ang millennium. Paano ba ang millennium? Yung talagang nandun kayong sa kapahingan ng Panginoon. Yun nga, yung ikaw ay resurrected na, ikaw ay raptured. Alam natin na, yun nga ako. Tayo ay tunay na na-caught up sa message, raptured na tayo mga kapatid. Nasa millennium na tayo Kahit nandito pa tayo kasi dito sa laman, meron tayong sticky nature, tayo yung nakakasit, nagkukulang. Pero kung tayo naintindihan mo na ikaw ay raptured na mga kapatid,
caught up ka na, nasa millennium ka na. Kasi sabi ng Pablo na we are sitting on the heavenly places now. Hindi tomorrow, hindi sa future eh. Kaya yun, mapalad tayo mga kapatid kasi itong mensahe natin ito mga kapatid, mensahe talaga sa kapanahonan. Amen. So, praise the Lord. Amen. So, talagang napakabuti ng ating mahal Panginoon. Ito sabi niya na, He is our healing. I am the Lord that God, thy God that heal all your diseases. Yun nga na, ang Diyos, siya yung manggagamot natin. Yun nga, naalala ko yung isang doktor mga kapatid na, doktor ngayon, humingi doon sa GC namin kasi member po ako ng team Abiglaman na nagre-request siya ng prayer para sa kagalingan. Talaga, kung ang Diyos hindi kikilos sa isang tao, kahit doktor yan mga kapatid, wala siyang magagawa. Kaya talaga, kailangan sumandal lang tayo sa Panginoon. Ano man Lord, ano man ang ating mga pangangailangan, mayroon tayong mga problema, mayroon tayong mga suliranin, nandyan si Lord na kikilos sa atin. Amen. So, amen. So, and now Jesus is the door to all these things, and faith is the key that unlocks the door. Yun nga yung kailangan, yung may pananampalataya tayo. Kaya, lagi yung ihiling natin kay Lord na dagdagan mo Lord ang aming pananampalataya lagi. Kasi sabi nga ni Lord na kung magkaroon lang tayo ng faith na katulad ng isang butil ng mustasa mga kapatid, talagang grabe sabi ng ating prophet. Kaya kailangan yun ang ipag-pray natin lagi yung pananampalataya natin. Kasi ito sabi ng prophet na mabubuksan natin yung pintuan sa kagalingan, ano man yung pangangailangan natin sa buhay, mga suliran natin, nandyan yung solusyon, yung pananampalataya, sabi niya. Amen. So, praise the Lord. Faith is the key that unlocks that every promise He makes. The key of faith does that. Faith is His finished work. It's this key that we're speaking on. Amen, mga kapatid. Ito yung susi, sabi ng ating prophet na, ito yung susi sa lahat ng promise ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ni Pastor na more than 2,000 words, more than 2,000 promises. Ang dami yan mga kapatid, di ba? At yun nga yung promise na yung Panginoon na yung eternal life, yun ang talagang the best mga kapatid kasi yan, mga material, wala lang yan eh. Pero yung ano natin dati na, yung eternal life na kasama natin si Lord. Kaya ito talaga yung kailangan natin palakasin lagi yung faith natin para mabuksan lahat yung mga promise ni Lord, maklaim natin ito lahat mga kapatid. Amen. So, praise the Lord. Amen. So, dito sa Hebrew na kung babasahin din natin ito na maraming mga ito yung mga heroes of faith, mga prophet, mga ninuno natin na talagang yung sa kanilang mga pananampalataya, sabi niya dito na it was the key to the door that stopped the mouth of lion. Ito yung sa buhay ni David, di ba? Na si David, dinala siya doon na ipakain sa leon. Kinumusta pa siya ng pahari kung anong nangyari sa kanya. Pero yun nga sa pananampalataya ni David na hindi siya pababayaan ng Diyos. Na yun, tumikom yung bibig ng lion eh. Kaya sa atin, kung may may problema, Lord, ikaw nang bahala dito. Yun si Lord ang gagawa ng kaparaanan. Yun, mayroon tayong mga dati rin na mga believers noon na talagang kasi talagang tinetorture sila, hinuhuli sila eh, katulad ni Pedro, di ba? Pero nandyan itong susi ng pananampalataya, nabuksan mga kapatid yung kulungan, napalaya sila dahil dyan sa pananampalataya nila sa susi. Amen. Yun yung sa the key of faith that quenches the violence of fire. Ito, kung makikita natin, maalala natin yung sila Abednego, si Shadrach, Meshach, na yun nakita na pinadala ng hari na sunugin sila, pinaapoy nila yung horno ng 7 times, pero nakita ng hari, bakit 4 sila? Kasi nandun ang Diyos na kasama nila mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, kahit anong mga nandyan si Lord na talagang sasamahan tayo mga kapatid. Huwag tayong panghinaan, mayroon tayong mga pagsubok. Yun nga, lumuhod lang tayo. Gayahin natin yung karakter ni David na prayerful. Sabi nga ni Pastor, umaga, tanghali, gabi. Kung meron tayong pagkakataon mga kapatid, yun po ang gawin natin kasi yun nga, itong panahon natin, sabi ng prophet na ito yung pinakamatinding pandagdayan ni Satanas. Kasi fell horse rider pinagsama-sama na niya yung mga kapatid. Kaya, kunti na rin yung oras niya, kaya double time na siya. Kaya yung itong natin mga kapatid, yung panangga natin dyan mga kapatid, yung pagluhod, yun nga, mag-worship tayo kay Lord lagi, na lagi tayong nasa presensya ng Panginoon
para hindi tayo madaya ng kaaway. Kasi, yun nga, mapala tayo mga kapatid, nabuksan na tayo. Ano yung ginagawa ni Satanas? Kasi sabi na mensahe ni Pastor nung last Sunday na hindi nagbabago yung taktika ni Satanas eh. Yun nga, tinitignan lang yung kahinaan natin. Kung matatrap tayo. Pero yun nga, kung ikaw ay laging nakababad sa prayer, nasa presensya ng Panginoon, hindi ka madadaya ng kaaway. Amen. So, praise the Lord. Yun ang gawin natin lagi. Yung pananampalataya natin na ito ang Diyos, yung pananampalataya natin sa buhay na Diyos, yun na talagang magiging overcomer tayo lagi. Mabubuksan natin lahat ng promise ng Diyos sa atin. Amen. So, praise God. Any correct made of keys has labors on the inside of the lock. Yun nga mga kapatid, kung ito, iba yung sukat nito, kahit ipasok mo yan doon, hindi mo talaga mabubuksan. Kailangan nakaakma yan, sabi ng prophet. Therefore, I believe in the full gospel, every word of God that turns the power of God loose. Ito nga sabi ng ating prophet na naniwala siya na sa salita ng Diyos, ito magbubukas sa lahat ng blessings sa mga tao. Yun nga yung mga kapatid na taglayan natin lagi talaga itong key ng pananampalataya para lahat ng blessings, sabi ng prophet, makamtan natin ito. Amen. So, Amen. So, diretso ko lang muna kapatid. Amen. So, ito, maganda rin itong sabi ng prophet dito na, but when the Bible teaches it, and I hold the faith key in my hand or in my heart that says, that's God's word that quenches the violence of fire. Ito nga sabi ng ating prophet na kung itong susi mo, hinahawakan mo ito sa salita ng Diyos, yun nga, pwede mong patayin yung apoy, mabuksan yung kagalingan sa mga may sakit at yung mga unlock salvation to the lost, yung kaligtasan. Amen. So, praise the Lord na Amen. Meron akong gustong i-ano dito mga kapatid na Amen. So, Amen. Praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Ito, sabi nito na, may kwento si Brother Branham dito na may isang bata na one time came to an old brother that was a godly man. Nakikita niya na, and heard that man constantly testify. Yung kasi mayroong lagi nagte-testimony sa kanya na yung kabutihan ng Diyos, na nandun ang Kristo sa kanya. Nagtanong ang batang ito. Yun nga talagang napakabuti ayun nga napakaganda mga kapatid na laging i-testify natin si Lord, yung kabutihan ng Diyos sa atin, sa ating mga nakakasalamuhang tao, kasi yung ito yung paraan para natin madala natin sila sa Panginoon. Kung lagi mong kino-confess na si Lord talagang napakabuti sa aking buhay, yun nga na ang Diyos talaga hindi nagkulang sa atin, at dumidinig sa ating mga kahilingan, lalo kung tayo may mga sakit, na ang Diyos dumidinig sa ating mga panalangin. Ito sabi nito na gusto kong makilala yan, sabi ng isang itong bata. Amen. So, ito na kailangan din niyang makita yung susi. That man said that if you claim these things and you say to me that you are real, I want to know that same Jesus is the same reality. Yun na talagang may pakilala niya si Jesus na siya ay talagang tunay. Amen. So, yun nga, kung nakilala mo si Lord, mabubuksan ka sa lahat ng mga sekreto ng Diyos. Kailangan mo matanggap talaga si Lord. Amen. Sandali mga kapatid, meron akong gustong i-share dito yung sa isang kwento na talagang na-bless din ako. Amen. So, ito mga kapatid, isang kwento ito ng prophet na meron daw isang missionary dito na ito po, nagpapastor ito mga kapatid sa isang church na yun nga po, kinakausap siya ng Panginoon at pinapapunta po siya sa isang lugar sa Africa po. Dito sa Africa, kung alam natin ng isang bansang ito na ito rin po ay talagang medyo bansa kasi dito sabi niya na marami po itong mga yung malaria, sabi niya dito kasi yun nga kinakausap na siya ng Diyos pero umaayaw pa itong missionary nito. Pero hanggang sa talagang maano siya ng Panginoon, ayun pala ito mga kapatid, yung sa
part ng Rhodesia. Ito tinignan ko to sa ng part ng Rhodesia sa Africa. Magkatabi nito yung Mumsabwe, sabi niya ata, na ito talagang alam natin ng Africa talagang mahirap din na bansa. Kaya sabi niya dito na doon, kasi jungle ito. In this jungle, it's infested with malaria, with fever, and with that hot sun, plague or leprosy. Meron pang mga kitong atla, and all kinds of diseases back in this jungle, sabi niya. Ngayon, so the mission board, yun nga kasi, nung nakumbinsi siya ng Panginoon, sabi niya na, sige, pupunta na ako. Kaya, pumunta siya dun sa mission board sa church nila na sabi niya na, ako po ay pupunta dun sa mission. Are you sure? Sabi na. He said, I am positive, sabi niya. Sir, have you taught it in this manner that you got pretty little girls? Meron siyang 2 anak na magagandang babae at hindi yung asawa niya. Why don't you just go over and see how it is and then come back? Sabi, pinapayuhan siya dun sa mission board na, bakit hindi mo muna tignan mo doon para makita mo yung lugar, sabi niya. Sabi niya na, sumagot yung lalaki, yung pastor na, he said, no, the Lord told me. Sabi niya na, hindi, ang Diyos kumausap sa akin. It's so real. He said, the Lord called me and I don't want to leave my home. I don't want to leave my church and my people. But the Lord called me back there in that jungle. Sabi niya na, talagang gusto ng Diyos na talagang papuntahin siya diyan. Kaya nung nakumbinsi siya ng Diyos, sige, pupunta na ako, sabi niya. Sumabay ulit ng Sir, did you know your little girls take yellow fever or black water fever, die overnight? Yun nga kasi, yun nga, ang malaria mga kapatid, pag kilagat ka ng lamok yan, lalagnatin ka, kung talagang matindi yan, mamamatay na kagad. Kaya yun, sabi niya dito na, diretso, and referred to the different people that lost their children, maraming namamatay doon. Think of leprosy, your pretty wife and your 2 little girls, kasi yung nga, yung leprosy, yung kitong, di ba? Masisira yung mga balat mo. Said, aren't you afraid of the danger of taking your children and wife in such a place? Amen. So ito yung na-bless po kung sinabi ng missionary, mga kapatid, na, and the missionary stood there, the young fellow, and the tears began to run down his neck. Yung lumuluha siya, mga kapatid. Sinabi niya, he turned around, he said, my brethren, mga kapatid, my vision of God's call, he said, if God has called me to Africa, my children and my family is more safer in Africa than any place in the world. Amen. Praise the Lord. Amen. Di ba nakakablis, mga kapatid, na ito kung amen, talagang nablis ako nung nabasa ko ito na, yun nga na, inuutusan ka ng Diyos. Sino nang nag-utos sa'yo? Hari ng mga hari, mga kapatid, di ba? Siya yung nagbibigay ng buhay. Yun, wala kang dapat katakutan, mga kapatid, dahil ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng authority. Siya yung nagbigay sa'yo ng pagkakataon, utos, instruction. At alam mo na, katulad nga yung sa mensahe ni Pastor doon kay Abraham, na si Abraham sa kanyang pananampalataya na nagpromisang Diyos sa kanya na bibigyan siya ng anak. Pero yung pananampalataya ni Abraham na kahit ilang taon, haantayin ko dahil ang Diyos ang nagsabi-sabi ni Abraham. Ganun po, mga kapatid, na kailangan ganito po yung attitude natin, itong character natin, makuha natin ito yung key faith na kung sinabi ng Diyos, gagawin natin. Huwag na tayong magrereklamo, sabi nga ni Pastor, di ba? Si Lord, gagawa ng kaparaanan man. Yun nga, itong plano natin, mga kapatid, na tayo po ay mag-ano sa mga barangay. Ipag-pray natin, mga kapatid, yan dahil walang imposible. Si Lord magbibigay ng budget yan. Gagawa ng kaparaanan yan, mga kapatid. Kasi, yun nga, parang nung nakiusap kami dun sa kapitan, parang naggagawa siya ng dahilan eh. Sabi niya na, kasi nagbigay tayo ng sulat doon para, yun, maggawa tayo ng krusada doon para i-share natin itong message. Kasi di ba, ito yung mensahe na natin, yung God's fulfilling prophecy, Revelation 10:8, na i-prophesy natin, sabihin na natin sa mga tao yung mensahe sa ating kapanahunan. Yun nga yung kapitan doon, parang gumagawa ng dahilan na kasi busy kami, wala yung pagkakataon. Kaya sinabi na namin, Kap, ito hindi para sa amin sarili ito, Kap, kundi ito'y para sa kaluluwa ng tao. Bahala na sila kung makikinig ko sila o hindi. Ang sa amin, magawa namin, mapulpil namin yung sinasabi ni Lord na i-share itong message. Kaya, mga kapatid, napakaganda ito. Talagang na-bless ako dito na sumagot yung ito. Yun nga, sabi, talagang titignan natin, talagang, di ba doon sa Africa, talagang matindi, sabi dito na yung sakit noon, delikado,
Pero sabi niya ito, kung ang Diyos ang tumawag sa akin, wala bang ibang mas magandang place? Sabi niya, mas safer place in Africa than any place in the world. Sabi niya, amen. What was it? He had the key to his call. Yun nga, meron siyang susi na kanyang pagkatawag. Ganon din sa atin mga kapatid, kung taglay natin yung susi ng pagkatawag ng Diyos sa atin, dahil mayroon nga tayong purpose dito sa mundo. Hindi tayo pumunta dito na maghanap buhay lamang, kumain, matulog. Mayroon tayong purpose dito na gagawin natin. Kaya mga kapatid, yun nga, message na ang Diyos, gumagamit siya ng tao. Ano yung message natin ng Revelation 10:8? Na tayo na yung magpropesay. Gagamit ang Diyos ng tao, instrumento. Ikaw yun mga kapatid, tayo yun mga kapatid ang magsasalita. Ipropesay natin ang kabutihan ng Diyos, ang kaligtasan. Amen. Amen. So when you got the key, there's no fear. There's no doubt. There's no question. Yun nga kung taglay natin mga kapatid, yung susi. Walang takot, walang pag-alinlangan, wala nang tanong-tanong. You don't ask. You don't have to ask anybody else. You know exactly. You've got it into your hands. You know that. Yun nga, kung hawak mo yung susi, sabi nga ng prophet kanina, yun, magagawa mo ito. You know what it is for. You know the door's going to unlock. You've checked the levers and you know it's strictly right. Yun nga, pag pinasok mo yung susi, pasok yan mga kapatid. Pag taglay mo yung susi. Amen. Praise the Lord. Oh, if the church only possessed the keys, if the church only possessed that key of faith, we could unlock any door, any sickness, any plague, any case that there is. It could be unlocked to us if we could only possess this key. Amen. This man had the key to his calling. Yun mga kapatid na taglay niya mga kapatid yung susi ng pagkatawag sa niya. Tayo mga kapatid, taglay pa natin yung susi ng pagkatawag sa atin. Amen. Praise the Lord. Talagang nakakabis po talaga yung mensahe ng ating prophet. Amen. Hallelujah. Ito rin po personal testimony ng ating propeta. If you father me a personal testimony, yun nga, nag-testimony ng ating prophet dito na remember about 15, 16 years ago, sabi niya, kasi yun nga na kinausap siya ng Diyos na nung sa yung pillar of fire, he came down in that pillar of fire whose picture you see, yung nakita yung meron siyang pillar of fire sa ulo niya, na kinausap siya ng Diyos na sinabi ng pillar of fire sa kanya, you're to take this message around the world. And remember the grand meals, ito na kinausap nga doon sa na dadalhin mo itong mensahe sa buong mundo, sabi ng angel sa kanya. At ito, pumunta yung ating prophet si Brother Branham, and I went and told the pastor, and he told me, said, Billy, what did you eat that night? Sinabi niya siya ng prophet, anong kinain mo, Billy? Sabi niya, kasi sinabi ng prophet na, sinabi niya doon sa pastor niya na dadalhin itong mensahe sa buong mundo. You had a nightmare. Meron ka bang sabi niya. He said, go back to your job. You're working at the public service. Yun nga po, kasi nagwagwardya si Brother Branham dun sa isang public service company. Sabi niya, you got a good job. Go on back and take care of your business, son. Sabi niya. You had a nightmare. Parang inano pa si Brother Branham. Yun nga, sabi nga dito na, nung nag-umpisa yung kanyang healing services, ayun nga, I remember the message yung nag-preach pa siya kay David na yun nga, ito sabi ng prophet. In modern science, when we got all these kinds of medical researchers, kasi yun nga, mataas na rin yung science doon, maraming mga doktor, got the best doctors, when the church has got long forgot the divine healing. Kasi ito yung ministry ni Brother Branham doon, na pag siya nagkukrusada, nagpiprayer siya, talagang maraming gumagaling. Pero yun nga po na, sabi na sa modern day ngayon na hindi na nila, nakalimutan na nila itong divine healing. Sabi niya, how are you going to walk out in the face of the Methodist, Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal, sabi niya, how are you going to face with no denomination or nothing else to back up you? Sabi niya, what are you going to do, Bill? Sabi ng pastor. Somehow another Lord faced me, but I held in my hand a key. Hawak daw niya yung susi. They said, nobody will believe you. You won't be able to do it. Nobody will believe you. Yun nga sinasabi kasi, yun nga parang kinukot siya si Brother Branham kasi grade 7 lang siya, yung natapos niya. Paano siya paniniwalaan, sabi niya. Pero sumagot yung prophet sa kanya na, I said, I don't care. There's one thing sure. God called me and I must go on because
God called me. Yun nga sabi ng ating prophet na sure siya dahil ang Diyos tinawag siya. Pupuntahan ako, sabi niya. I held the key. He had called me. He had showed me. He had told me. And I saw His presence when the commissioned me and the keys was there. Yun nga, na nakita ng prophet na talagang tinawag siya na yun nga, may backup siya na ang Diyos talagang sumasa kanya. Amen. The pastor said, with the 7th grade education and you're going to preach and pray before kings and monarchs. Yun nga, sabi niya sa kanya na grade 7 ka lang, magtuturo ka sa hari, sabi niya, sa mga monarch. Sabi ni Brother Branham, that's according to His word. Yun nga, dun nakikita natin na hindi nga talaga nag-ano ng Diyos sa mga matatalino. Kahit na ganun ang inaral ni Brother Branham, grade 7 lang siya. Pero kung alam niya tinawag siya ng Diyos, gagawin niya yon. About this time, so, praise the Lord. Ito rin yung sa isang excuse me. Praise the Lord. Kung mag-deliver ng message, talagang first time ko lang ito na wala si Pastor, pero alam ko na nandito si Pastor, yung kanyang spirit nandito kasi isang espiritu lang tayo. Amen. Dimensional. Nandito si Pastor. Amen, mga kapatid. At nandito si Lord. Amen. So, kasi si Lord yung pinag-uusapan natin. Amen. So, praise God. Ito rin, itong isang testimony din ni Brother Branham ito na yung mayroon siyang kasama naghahunter kasi ganun yung habi ng ating propeta na naghahunting sila. Ito talagang pinakita ng Diyos kung gaano talaga ang Diyos ay buhay kasi yun nga ang Diyos gumausap kay Brother Branham that the Lord had given me a vision of go taking a hunting trip. Yun nga po na sila po ay mga ngaso magbabaril na mga hayop. A certain animal and I was going to find that was going to 42-inch horn. Ito, hindi ko pala na ilagay sa slide yung pero kung mayroon kayo dun sa makikita nyo yung nahuli ni Brother Branham, malaki ito. Malaki yung sungay niya. Na ito, sabi niya, 42-inch horns. Mahaba yung sungay ng animal nito. Yun nga kasi, at pagkatapos nito, makakahuli daw siya ng silver-tip grizzly bear. Isang oso. Yun nga, nung nag-hunting na sila, kasi parang hindi makapaniwala yung kasama ni Brother Branham. Sabi niya, wala namang uso dito lugar ito ng mga tupa, sabi niya. Pero sinabi ng Diyos ito magkakaroon. Yung nga talaga yung God is Jehovah Jireh. Katulad din sa panahon ni Abraham, di ba, nung iaalay niya si Isaac, nung sasabihin ng Diyos na inutusan si Abraham na ihalay mo si Isaac, pero yun nga, dahil yung sinubok ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham, na gigilitan niya sana si Isaac, pero nakita ng Diyos yung katapatan ni Abraham na ibibigay niya yon. Pero doon nga, kasi magkailangan sila mag-alay, nag-provide ng Diyos doon ng isang alay na kakatayan nila. Ganyan ang Diyos na mag-provide talaga lahat ng ating mga pangangailangan. Kasi ang Diyos, ang ating Jehovah Jireh, yun yung laging kinakanta natin na God is our great provider. Kaya siya lagi yung nag-provide. Amen. So, yun, diretso ka na lang po. Kasi yun nga sabi ng ating brother yung Thus the Lord. Kasi pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. At alam natin na talaga yung ating prophet, matitest mo kasi sabi ng message na matitest mo talaga kung tunay na propeta yan. Taglay na yung 30 pool. At yung sa atin, ang prophet natin na talagang kinikilala, mayroong Thus the Lord. Hindi katulad yung dating natin, yung siyang Thus the Lord, di ba? Pero praise God dahil nakilala natin itong prophet natin na mayroon siyang Thus the Lord. Said, I'm not doubting, he said, because my brother, ito yung kausap niya pala na meron daw siyang isang epileptic na sakit. Ito yung kasama niya ng naghahunting na ito, you had never seen him in your life. When you was up here on one time and you told that boy was going to heal. Yun nga, nagsalita yung prophet sa kanya na itong kapatid niya, hindi pa ito nakikita ni Brother Branham. Pero nagsalita si Brother Branham na gagaling to. Yun nga, mayroong pananampalataya yung kasama ni Brother Branham na gagaling to. Kaya nangyari to, gumaling mga kapatid. Kaya praise the Lord. Yun nga, taglayin natin talaga yung susi ng kagalingan. Hawakan lang natin ito mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen.
Hallelujah. So, patapos na rin. So, see the key, a vision of the word of the Lord. There's nothing can change it or stop. Ito po, what the church needs tonight is not an education. Yun po na, hindi po edukasyon ang kailangan ng church ngayon. What the church needs tonight is not a denomination. Hindi po yung mga denomination. What the church needs tonight is not creed. What the church needs tonight is the key to the scripture, the door, which Christ is the door and He is the word. Faith in the word of the living God unlocks the every door. God give us the key. Give us the key. Yun nga po mga kapatid na yun. Kailangan na makuha natin lagi, ipag-pray natin ito yung susi ng pananampalataya mga kapatid. Kasi yun nga, kailangan natin talaga ito. Yung sabi ko, lagi natin ipag-pray yung palakasin natin yung Lord, dagdagan mo po lagi yung aking pananampalataya kasi yun nga, naalala ko yung turo ni Pastor na yung kontra yan sa faith, yung pagdadoubt, pag-alinlangan, kung nauna yung doubt mo, wala na yung pananampalataya. Hindi mo na mabubuksan yung dapat mong buksan. Nga katulad ng sa eksena rin na naalala ko si Pedro, di ba, yung sa nakita niya si Lord na yung nag-resurrect na siya, sila doon sa bangka. At nakita niya na lumalakad si Lord sa may ibabaw ng tubig sa dagat. Nakita ni Pedro, Lord, ikaw ba yan? Sabi niya. Oh, sabi niya. Halika Pedro, sabi niya. Yun nga, pumunta si Pedro, naglakad siya. Nakahabag siya ng isang bang. Subalit, nakita niya yung mga alon. Yun ang problema sa atin mga kapatid. Kung may nakikita na tayong alon, mawawala na yung pananampalataya natin kay Lord eh. Kaya dapat mga kapatid, mayroong mga alon man, mag-focus lang tayo kay Lord. Tumingin lang tayo sa Kanya na Lord, kaya ko ito sa pamamagitan mo. Yun nga na, ipag-pray lang natin mga kapatid, ito na taglayin natin itong susi ng pananampalataya. Ito yung, para, sabi nga ni Pastor na, marami pang dadaanan itong mundo mga kapatid. Yun nga, nakikita natin dito, grabe, patindi ng hirap. Yung na ko nga sa balita, nagrarally yung mga driver, wala sila kasing may papasada kasi pinatigil na naman sila. Grabing kahirapan na ito mga kapatid, saan sila kukuha ng panghanap buhay nila? Kung wala silang may papasada. Yun nga, ito, nakaambang gera mga kapatid. Pag nakagera, di ba, damay lahat yan. Kaya yun nga, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala sa nangyayari. Kasi lahat, kontrolado ito ng ating mahal Panginoon. Na kailangan lang mapulfill yung scripture. At yun nga, sabi nga ng pastor na, kailangan yung scripture natin, kasama natin si Lord, kasama yung bida. Amen. So, praise God mga kapatid, naway, na-bless tayo sa munting mensaheng ito na talagang nag-ano ko dito. Pero sana meron itong nakaragdag ng